bukas na libro ang kwento ng kanyang buhay at pag-ibig. Bukas ang damdamin niya tungkol sa kanyang mga pinagdaanan, mula sa unang pag-ibig ng kanyang kabataan, hanggang sa masalimuot na mga kabanata ng puso na kanya nang nalagpasan. Iba raw talaga kasing magmahal si Matet. Aabot yun sa bibigay ko lahat. Hanggang sa, kahit walang matira sa akin, hindi ko makuha na yun, na magdamot pagdating sa pagmamahal. Hindi siya naging madamot sa pagmamahal. Kaya naman siguro, hindi rin naging madamot sa kanyang puso ang tadhana. Sa may Morato, mag-isa ako, pumunta ako dun sa, kasi siya parang yun lagi kong pinupuntahan na lugar pag gusto kong magsaya. May problema ako nun may matindi akong iniisip nun na ayaw akong samahan ng mga kaibigan ko dun sa lugar na yun. Dun lang ako komportable. Ayan, tapos dumating siya. Ang gwapo, di ba? Nakita ko siya. Hindi, may date, ha? May date siya. Wala ko pakialam. Hintay lang, hindi ko naman siya inano agad. Pinansin agad. Sabi ko sa isang friend namin, kung pwedeng hingin niya yung number ni Mickey, ibigay sa akin. Lumapit yung MC namin doon. Sabi niya yun, kinukuha ni Matet yung number mo. Sabi ko, sige, bigay mo. Kasi may number ako sa kanya. Sabi niya, ikaw na maglagay sa phone para kunyari, binigay mo talaga. Ewan ko, sabi ko rin, tawagin mo siya, sabi mo sa kanya kunin niya yung number ko. Ano nangyari? Parang, ano to? Ba't ganun ako? Hindi ko alam. Noon ko lang ginawa yun na ako yung nag-ano sa Lulu. Ewan ko ba? Lapit naman ako, tapos sabi ko, can I have your number? Tapos ayun, parang dinededma pa ako. Tapos, ano to? Ba't mo kinukuha yung number ko? Parang ganun pa yung ano niya. Sabi ko, teka lang, territory ko ito, mapapahiya yata ako. Sabi ko gano'n. Tapos yun, binigay niya na. Pauwi na ako. Tinext ko siya. Siyempre ako na naman ang una nag-text. Ayun, tapos texta na kami hanggang kinabukasan. Sabi niya kung pwede daw kami lumabas. Una kong tinext, sino nagsabi sa'yo na kunin mo yung number ko? Kasi naisip ko baka binuko ako nung kaibigan ko na pinapahingi ko yung na pinapalapit ko siya. Yun nga, binuko nga niya ako. Kaya nahiya ako, di ba? Yung gwapo niya. So, na-sense ko talaga na gusto ko siya. Kung hindi ko ginawa, wala ako dito ngayon. Mula sa unang pagkakakilala noong Hulyo noong isang taon, higit na lumalim ang pagtitinginan ng dalawa. Gwapo niya talaga. Alam mo yun, yum, yung gano'n. Maganda siya, panligaw. Puro pa-cute sa text. Wala pong 1 month. Actually, ano ba ngayon? Tinanong niya ako kung love ko siya. Love ko na siya noon, kaso nga lang hindi ko pa masabi na, oo, love kita. Sabi ko, parang hindi ko pa masabi. Sabi ko, tapos galit siya noon. Pero dinagdagal, lumabas din ang tunay na damdamin nila sa isa't isa. Ano niya akong kinis dito. Minom kami nun eh. Sa table kami mahaba. Tapos papunta, inaaya ko ng mga teammates ko, billiards kami. So sabi ko, Han, billiards lang ako. Tapos kinis ko sa chicks. So umalis na ako. Hindi ko alam kung ano yung reaction na. So pagbalik ko, yung mga kausap niyang babae, sinabi sa akin kung ano yung reaction na. Parang ganun. Parang ma-shock daw. Nilig ako Nakakaloka yun, promise. Tapos yung kiss namin na una sa lips, hindi pa parang biglaan pa. Parang pareho kami nagulat na gano'n. Napaka-sweet ng mga pangyayari. Hindi siya, wala siyang mali siya masyado. Wala siyang mali siya actually. Unang mga halik na lalong nagpatibay sa kasiguruhan sa pag-ibig na nararamdaman nila sa isa't isa. Hanggang ang pagmamahalan ay nagbunga. Saturday night, nag-test ako kasi yun nga, 1 linggo na, di ba? Nag-test ako. Meron siyang, di ba dapat 2 linya yun? Meron siyang malabong-malabo, pero 2.
Yung isa malabong-malabo. Tumili ako sa loob ng van. Gumanon ako gabi. Dapat umaga yung tinetest, kaya siguro malabo. Sabi niya, nangiti na raw siya noon. So kinabukasan, nag-test ako ulit. Ayun, dalawa na siya. Tapos, ayun, umakit ako. Tumatakbo ako paakyat. Tapos sabi ko, Han, I'm pregnant. Sabi ko, so yun, naghag kami, ganyan, sumiyak na ako. Lord, thank you po. Tuwa yun, gusto niya yun. Ready na kami, 3 buwan pa lang kami. Plano na kami noon, gusto na namin mag-secret marriage doon. Feeling din namin, yung baby, kumbaga tinulungan na lang kami ng Diyos para mas napadali siya. Mas napadali yung pagkasal namin dahil sa baby niya. So, bonus pa, regalo pa, di ba? Para naging all-in-one. Isang regalong buong puso nilang tinanggap. Isang regalong lalong nagpatibay sa kanilang pagtitinginan. Pinag-propose ko siya. Sabi ko, Han, mag-propose ka nga. Sabi mo, will you marry me? Let's get married na. So, gumagano ko rin siya. Nakatawa ako. Tapos gusto niya, agad-agad, sabi ko, kailangan inform mo muna sila. Kasi parang ayoko na hindi nila alam. At ngayon, haharap na nga sila sa dambana. 2 pusong punong-puno ng pagmamahal at pag-asa. Tulungan mo lang ako sa para mag-work yung relationship natin, yung alagaan yung baby ko, yung baby natin. Saka thank you sa lahat kasi pinagkatiwala mo yung sarili mo sa akin. Sana maging strong kaming dalawa. Sana huwag kami maghiwalay. Sana magsama kami hanggang mamatay kaming dalawa. Hanggang sa hanggang sa dulo. 2 pusong nag-uumapaw sa pangako sa isa't isa. Thank you for giving me what I always wanted. Sa sobrang love kita. Lang ako parati for you. Promise ko, alagaan kita. Habang buhay. But I never heard it singing. No, I never heard it at all. Till there was you. Till there was you. Till there was you. Nakakakilig talaga. Napaka-hustle ni Matet. Ibang klase si Matet. At inamin niya talaga ang totoo. Bakit Oo. nga Wala naman? pag pregnant, dalawang, nag-test ako ng ganyan, lumabas ambitious. Pero nakakatuwa, di ba? Isipin mo para aminin niya na siya ang lumapit. Oo, siya kumuha ng Napakaswal. number. Dapat lang naman, di ba? Oo, hindi siya to si Matet, classic to si Matet. Walang tatalo dahil. Tama Walang siya. tatalo. Kung hindi niya ginawa yun, hindi sila Asa nga naman kinasal. siya ngayon? Uy, Swerte yun eh. Yun ang tinatawag na talagang para kayo sa isa't isa, di ba? Ano yung kwento mo kay Matet nung bata? Anong bata? Kasi hindi, marami nagsasabi, ang laki daw ng ipinagbago ni Matet. Totoo. Napakabait daw talaga ngayon. Eh, nung araw, impacto yung batang niya. Maldita yan. Kaya sa akin, Maldita. maldita. Kinikwento sa akin ng inay ko, ni Marisol Soriano, yung inday-inday sa balitaw, yung may bilao, sabi daw ni Matet sa kanya, Hoy Maria, masahihin mo nga ako. Sabi, Inutusan niya si Maria. dalawa kasi Marisol Eh, pag press con sa Riga, lahat kami binabasa niya ng soft drinks. Iba talaga si Matet. Pero Oo. nagbago talaga. Nagbago. Pero nakita mo- Horoscope, pinagseselosan niya. Pero alam niyo ba na sa mga ilang mga men na dumaan sa buhay ni Matet, parang dito ko lang siya nakitaan talaga na parang bang submissive na siya. Buong buhay na parang binibigyan na niya. Ay, Nagkaroon tingnan ng mo. direksyon. Uy, teka, maraming Oo. salamat.